Ang orasan ng Intramuros. Kwentong kasaysayan. Sa loob ng Intramuros, ang pinakamatandang lungsod na itinayo sa lupain ng Maynila, nakatayo ang isang tore na bihirang mapansin ng mga nagmamadaling dumaraan. Hindi ito tanyag tulad ng mga simbahan o kuta at wala ring karatulang nag-aanyaya ng pansin. Subalit sa tuktok ng toreng ito ay naroroon ang isang lumang orasan. Isang orasan na matagal nang hindi gumagalaw, ngunit patuloy na nagbabantay sa daloy ng kasaysayan. Ang orasan ay itinayo noong panahong ang Intramuros ay sentro ng kapangyarihan ng mga mananakop. Noon, ang bawat pagtunog nito ay nagbibigay hudyat sa takbo ng araw, oras ng misa, oras ng paggawa, oras ng pagpapahinga. Sa ilalim ng tunog nito, namuhay ang mga Pilipinong sanay sumunod, sanay manahimik at sanay magtiis. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay unti-unting nabubuo ang isang lihim na pagnanasa, ang pagnanais na maging malaya. Dumating ang panahong ang gabi ay napuno ng bulungan at lihim na pagpupulong. Sa lilim ng mga pader ng Intramuros, may mga hakbang na dahan-dahan, mga liham na palihim na ipinapasa at mga pangakong ibinubulong sa dilim. At sa isang gabing hitik sa pangamba at tapang, kasabay ng unang putok ng digmaan, biglang huminto ang orasan. Walang lindol, walang pagsabog, isang tahimik na paghinto na tila pagsang-ayon ng panahon sa nagaganap na pagbabago. Mula noon, hindi na muling pinaandar ang orasan. May mga nagtangkang ayusin ito, subalit sa tuwing gagalawin ang mga mekanismo, tila may hindi maipaliwanag na pumipigil. Kaya't hinayaan na lamang itong manatiling tahimik, isang tahimik na saksi sa pagdaan ng mga taon. Gayunpaman, hindi lubusang natahimik ang orasan. Ayon sa mga bantay at mga paring naninirahan sa loob ng Intramuros, tuwing sasapit ang ika-12 ng Hunyo, sa pagitan ng hating gabi at bukang liwayway, may maririnig na marahang pagtibok mula sa tore. Hindi ito tunog ng bakal, kundi tila pintig ng pusong matagal nang natulog. Sa mga sandaling iyon, sinasabing gumagalaw muli ang mga kamay ng orasan. Hindi upang sukatin ang oras, kundi upang alalahanin ang mga sandaling isinuko ng bayan, ang takot kapalit ng dangal. Sa bawat galaw ng mga kamay nito, sumasabay ang mga anino ng nakaraan. Lumilitaw ang mga revolusyonaryong naglakad sa makikipot na daan ng lungsod, ang mga inang tahimik na nagdasal para sa kaligtasan ng kanilang mga anak, at ang mga kabataang handang ialay ang kanilang kinabukasan para sa isang kalayaang hindi pa nila lubos na mauunawaan. Ang bawat segundo ay tila isang pangalan, isang mukha, isang sakripisyong hindi nabigyan ng bantayog. Ngunit pagdating ng liwanag ng umaga, muling tumitigil ang orasan. Muling nananahimik ang tore at ang Intramuros ay nagigising bilang isang lungsod ng kasalukuyan. May mga turista, may mga sasakyang dumaraan, at may mga kabataang abala sa sariling mundo. Subalit sa kabila ng lahat, nananatiling naroon ang orasan, paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang nakapaloob sa mga aklat, kundi umiiral sa bawat pader, bawat bato at bawat alaala. Ang orasan ng Intramuros ay hindi sumusukat ng oras sapagkat ang kalayaan ay hindi nasusukat sa minuto o segundo. Ito'y sinusukat sa pag-alala, sa pananagutan, at sa patuloy na pagpili ng bayan na pangalagaan ang mga aral ng nakaraan. At hanggat may Pilipinong handang makinig sa tahimik na pagtibok nito, ang kasaysayan ng Pilipinas ay mananatiling buhay. Hindi kailanman hihinto kahit pa ang oras ay tila tumigil.